Pero sa tingin ko, at ito yung pwedeng pakinggan ng mga colleagues namin sa mga argumento ni Senator Coco, posibleng-posible at para sa akin, and I believe para kay Senator Coco, mas desirable at kayang gawin mas maaga sa Hunyo. But parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Isa po akong proud member ng Team Suka at atin pong lalabanan ang Team Sinusuka! Mamunahin na namin dahil ito yung mainit pa rin pinag-uusapan itong impeachment Yes. case against Vice President Sara Duterte. Bilang possible na tumayo na impeachment judge, ano na po yung preparation ninyo sa ngayon? Bago pa man hinain yung kasong iyon, and I have to say about those cases, syempre malaya naman kahit sino na dumulog sa Korte Suprema, questionin ang isang articles of impeachment at yung prosesong maaring ibunga niyan. Pero ang masasabi ko lang, and konektado dun sa paghahanda, yung ganyang kaso o mga kaso, hindi dapat maging hadlang na ituloy namin sa Senado ang aming trabaho. Hiwalay naman di ba? Ang pagtitreat at pagdedesisyon kung sakali ng Korte Suprema sa ganyang kaso sa pagtupad namin dito sa Senado sa aming tungkulin. So, magkapareho at parehong matitimbang na tungkulin yan nung dalawang sangay ng gobyerno sa aming trabaho ayon sa konstitusyon. So ma'am, kumbinsido kayo doon sa stand ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na kung susundin yung constitutional duty ng Senate pagdating sa impeachment, dapat immediately umaksyon ang Senate leadership? Sumang-ayon ako at sumasang-ayon hanggang ngayon sa pananaw ni Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel na ang linaw ng utos ng konstitusyon sa amin forthwith at mas klaro pa nga sa Pilipino agad. At the same time, kinikilala ko yung sinabi ni Senate President Chis Escudero, ang kanya namang pananaw na di umano hindi kami pwedeng mag-convene bilang impeachment trial court habang adjourned ang session namin. Pero kaya sumasang-ayon din ako sa sinabi ni SP na magtatawag daw siya ng isang all-members caucus at sana doon sa caucus na yon mapakinggan ng aming mga kasama ang mga argumento ni Senator Coco kung bakit di lamang pwede kundi dapat mag-convene na kami bilang impeachment court para i-tackle yung articles of impeachment. May tinuturo din si Sen Coco sa konstitusyon na pag nag-adjourn ang isang impeachment trial, hindi maapektuhan yung legislative calendar. So, in like manner, pwede nating sabihin na dahil nag-adjourn yung regular sessions ng Senado, hindi ibig sabihin na hindi pwedeng umandar at ganapin ang aming tungkulin sa isang impeachment trial naman. So ma'am, inaral na rin ba ng inyong tanggapan yung sinabi ni Senator Coco Pimentel na kahit walang session, ito yung session para sa mga legislative measures, pwede kung gugustuhin na majority ng mga senator na mag-session kayo at talakayin na itong impeachment case laban kay VP Sara? And kung gugustuhin na majority ng mga senator? Yes, at kung tamang pag-intindi ko kay Senator Coco, hindi lang pwede kung hindi dapat. At sinasabi din po yan sa rules, no? Sa rules ng Senado, specifically yung impeachment Senate Rules yan. of Procedure, on impeachment trials. So, sa tingin ko po, batay sa sinabi ni Senator Coco at yung pag-intindi ko rin sa tinatalakay nila sa konstitusyon at sa aming sariling rules on impeachment dito sa Senado, walang pumipigil sa amin na i-tackle yung articles of impeachment at mag-constitute bilang impeachment court. Ang kinakatwiran ni SP Chis, nagiging maingat lang siya sa kanyang hakbangin dahil ayaw daw niya na mabigyan ng bala ang kampo ni VP Sara na makwestiyon ng hakbangin ng Senate sa Korte Suprema. Well, hindi na namin kinailangan intayin yun. Ayan, tumakbo na si VP Sara sa Korte Suprema precisely para hamunin yung impeachment complaint na yun. So, in a way,
the issues are joined. And muli, napapanahon sabihin, walang pumipigil sa amin sa Senado. Tuparin ang aming tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Ma'am, before RG, bukod sa inyo, sino pang ibang senador ang sumusuporta sa stand ni Senator Coco Pimentel? At sa panawagang All Senators Caucus? Sa All Senators Caucus, hindi ko pa sigurado kung ilan pa ang sumusuporta sa ideyang yon. But I wouldn't be surprised kung majority na rin sa bilang. Ay dahil ilang beses na rin naman kaming nag-All Senators Caucus sa mga mahalagang issue na hindi kaagad pinagkakasunduan. And at this time, no, sa taong ito, ano pa ang isa sa pinaka-importante kung di itong tanong ng impeachment? Okay, RG. Even before the adjournment nung February 8, never po bang napag-usapan kahit sa lounge or informally yung matter of impeachment among senators? Kasi my point here is, do you think Senator Cheese, SP Cheese, will say all of the things and do all of the things that he has done and said so far without asking first yung kanyang mga kasamahan sa mayorya? Maaring kayo, hindi kayo natanong kasi minority kayo, pero yung mga kasama niya naman, parang ang hirap i-imagine na sasabihin niya lahat ng ginawa niya nang hindi man lang tinatanong yung mga kasama niya sa mayorya, di ba? Well, totoo na may pagka-consultative si SP as a Senate President should be. Kaya, ilang beses din na tuwing, kunyari, suspended ang session sa mga tumpukan sa floor or for that matter sa lounge, of course, magtatanong din siya sa amin. And in fairness sa kanya, kahit sa amin sa minority ni Senator Coco, anong pananaw namin sa ganito o ganyang issue. So, hindi ako magugulat kung nagkonsulta rin siya. And kahit kami, bago pa man nahihinog itong impeachment process, na pag-uusapan din yung pananaw ng bawat isa tungkol sa posibilidad noon ng isang impeachment process. So all the more, umaasa ako na matutuloy yung All Senators Caucus para dun man lang sa caucus for starters, mapag-usapan, itutuloy na ba natin yung impeachment trial? And I think na nasabi na ni SP, pwedeng sa June na daw, pag-convene namin ulit, pag-resume. Pero sa tingin ko, at ito yung pwedeng pakinggan ng mga colleagues namin sa mga argumento ni Senator Coco, posibleng-posible at para sa akin, and I believe para kay Senator Coco, mas desirable at kayang gawin mas maaga sa Hunyo. But why would they want to do that now? Kasi why couldn't they have done it earlier if they really wanted it, diba? Kasi kung may boto talaga yan, kung may numero talaga yan, it could have been done as early as last month or early this month. February pa pala. Totoo, it could have been done earlier this month rather than hanggang ngayon parang napipinto pa yung desisyon kung gagawin na namin o hindi. But at least, kung gagawin na namin ngayong Pebrero o Marso, Abril, Mayo, mas okay na yon kesa sa Hunyo pa. So, once mabuo yung desisyon, tingin ko nga hindi lang desisyon, dapat obligasyon sa ilalim ng konstitusyon ng majority na bilang ng mga senador. Again, I don't see anything standing in our way.